Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongco and family, Pastor Jerry Delagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor June Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas family, Sister Christina and Sister Jessica Misuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis and Bartolome family, Nana Yoli and family, Pastor Larry and Sister Glenda Pagtillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas family, Brother Gerald de la Cruz, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cher Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Julius Pantigan family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala family, Sister Miel Kabatingan, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Brother Paul Anthony Gutierrez and family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Dane Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother Wilsham Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Lucito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Jose and Sister Chin Vengua, Brother Shankar Lim. Mabiyaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa Iglesia ng Pasang Tamo, sa Iglesia ng Piel, sa bawat isang patuloy na nakikibahagi at nakikiisa sa ating gawain online, Tonight with Pastora E. At muli, ako ang inyong lingkod, ang pansamantala pong papalit kay Pastora Estela ngayong gabi. At tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan po natin sa mga aklat ng Mateo, chapter 2, verse 10. Sinasabi po, ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila ang bituin. Purihin po ang Panginoon sa ating mga salitang binasa. Ang context po nito ay ang mga pantas po na may alam sa mga bituin. Gayon din, alam nila ang Jews Scripture. Alam nila na isisilang ang hari ng mga Hudyo. At sila po ay pumunta mula sa silangan. Nagpunta po sa Jerusalem. Hindi nila doon natagpuan
At pumunta sila sa Bethlehem. At nakita nga nila ang bituin na nagliliwanag. Ay nung nakita nila ang mga bituin na nagliliwanag, ay napuno po sila ng kagalakan dahil nakarating na po sila sa destinasyon na kanilang pupuntahan. At natagpuan nila ang isang sanggol. Yun nga po ay si Jesus. Gayun din po tayo bilang tao. Tayo po ay naglalakbay. Naglalakbay po tayo sa madilim na sanlibutan. Ngunit, kapag natagpuan po natin si Jesus, may kagalakan sa kaliwanagan. Meron po tayong 2 punto na pag-aaralan o pagbubulay-bulayan ngayong pong gabi. Una pong punto, ang kaliwanagan ang ating patnubay. Ang mga pantas po ay naging gabay ang liwanag ng mga bituin sa kanilang paglalakbay. Yun po ang kanilang ginawang Waze. Yun po ang ginawa nilang Google Map para po sila makarating sa kanilang destinasyon. Ang mga tao po ay madalas naglalakbay sa kadiliman o kaya nalulunod po sa buhay na walang katiyakan. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay liwanag upang maging ating gabay, direksyon at kapanatagan ng puso. Sabi nga sa mga awit, chapter 119, verse 105, ang salita mo ay tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ano po ang dapat nating gawin? Ang dapat po nating gawin ay manalangin at magbasa ng Biblia. Dahil ang Biblia ay ang mga salita po ng Panginoon. At kung babasahin po natin yon, ay meron po tayong gabay. Meron sa ating tatanglaw sa bawat ating daraanan. Magliliwanag po ang ating mga daraanan. At may patnubay po tayo ng di maligaw. Ang kaliwanagan, pangalawa pong punto, ang kaliwanagan ay nagdudulot ng kagalakan sa presensya ni Jesus. Tulad po ng mga pantas, ang tunay na kagalakan dahil hindi lang po sa bituin, kundi po sa pangako na mayroong susuguin. At iyon ay natagpuan nila kay Jesus. Naranasan na po ba natin ang mag-brownout? Di po ba parang nakakalungkot po pagka-brownout? Pero pagka nagkaroon po ng power, meron po tayong, natutuwa po tayo, nagagalak tayo, nagpapasalamat tayo kasi meron ng liwanag. Ganon din po tayo. Dapat hindi po natin matatagpuan ang tunay na kagalakan sa mga sign, sa mga sitwasyon na offer ng sanlibutan. Kundi ito po ay matatagpuan natin sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon pong Pasko, alalahanin po natin ang liwanag na handog sa sanlibutan. O liwanag na handog sa bawat tao sa meron dito sa sanlibutan upang maging liwanag at gabay. Ito ang dahilan ng kanyang pagsilang, ang pagsilang po ng ating Panginoon para magkaroon ng kaliwanagan sa madilim na sanlibutan, sa pagtubos ng ating makasalanan. Yan po. At sinilang po si Jesus dahil para tubusin ang ating makasalanan. Ito ang anak na naging tagapamagitan upang hindi manatili sa kadiliman. Yan po. At bilang isang Kristiyano po, kailangan po tayong manatili sa liwanag. Dahil sa liwanag, meron tayong kagalakan. Dahil sa liwanag, alam natin yung daan na ating patutunguhan. At bilang pong pagtatapos, tulad po ng mga pantas nang makita nila ang bituin, ay napuno ng kagalakan. Tayo din po ay may tunay na kagalakan kapag ang ating Panginoon o kapag ang ating natagpuan ang kaliwanagan sa ating Diyos, kay Jesus na ating kaligtasan. Hindi ba't kay sarap na manatili sa liwanag kaysa sa kadiliman? Dahil pagliwanag, alam mo yung daraanan mo. Alam mo yung pupuntahan mo.
At dapat po tayong manatili kay Kristo para yung liwanag natin ay hindi po maglaho. Kaya ating pong tagdaan, may kagalakan sa kaliwanagan. Tayo po yung manalangin. Aming Ama sa langit na dakila at makapangyarihan sa lahat, aming Diyos, aming tagapagligtas. Panginoon, salamat Panginoon sa gabing ito na aming pinagbulay-bulayan, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, Panginoon. At ngayong season na ito, Panginoon, na muli namin alalahanin, Panginoon, ang iyong pagsilang, Panginoon, na tulad ng mga pantas nung nakita po ang bituin, dahil sa pamamagitan ng bituin, Panginoon, natagpuan kanila, Panginoon. Hindi po yung bituin ang naging dahilan ng kanilang kagalakan, kundi, Panginoon, yung liwanag na dala mo sa sanlibutan, Panginoon. Yung natagpuan po nila, Panginoon. Yung gabing iyon, Panginoon, na ikaw ay sinilang. Nawa, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay muli ka naming makatagpo, Panginoon. Muli naming alalahanin, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kung bakit yung dahilan ng iyong pagsilang, Panginoon, upang maging liwanag sa sanlibutan, upang maging tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sa gayon, magkaroon din kami ng buhay at magbalik sa iyong kinaroroonan. Panginoon, salamat nawa ang mga salitang ito, Panginoon, ay kinasihan mo. At nawa, ito ay natimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Sa gayon namin maalalat ang tunay na dahilan ng Pasko. Panginoon, gayon din dinadalangin namin, Panginoon, ang mga pangalan na banggit na aming mga kapatid, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na abutin niyo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Meron po kaming mga kapatid na nangangailangan financially, Panginoon. Nawa, kayo po ang mag-provide, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, meron kaming mga kapatid na nanululumbay at na lulungkot, Panginoon. Nawa, Panginoon, abutin niyo po sila, Panginoon. Paglooban ng kaaliwan at kapayapaan, Panginoon. Meron kami, Panginoon, mga kapatid na tila nag-iisa, Panginoon. Kayo po, nawa, Panginoon, ang sumama sa kanila, Panginoon. Ipabatid niyo po sa kanila, Panginoon, na hindi niyo po sila iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Meron kami, Panginoon, mga kapatid na napapagod at nabibigatan luba sa mga pasanin, Panginoon. Nawa, Panginoon, paglooban niyo po sila ng kapahingahan, Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang Pastora Estela, Panginoon, na muli, Panginoon, kumilos ka sa kanyang buhay, Panginoon. Nawa, ang kagalingan, Panginoon, ay pagkaloob sa kanya, Panginoon. Nawa, Panginoon, nabutin niyo po at balik, Panginoon, ang kanyang kalakasan, Panginoon. Bangon niyo po siya, Panginoon, sa banig ng karamdaman, Panginoon. Palakasin, Panginoon, ang kanyang physical na katawan, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, makatayo siya, Panginoon, at makapaglingkod pa sa iyo, Panginoon. Panginoon, impuin niyo ang bawat may karamdaman, Panginoon. Sa ti Kristi, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, na abutin ang kanyang pangailangan, physically, spiritually, Panginoon, at emotionally, Panginoon. Ganun po, Panginoon, sa bawat kapatid namin, kayo po ang mag-provide, mag-sustain, Panginoon, ng kanilang mga pangailangan. Panginoon, ito po ang aming dalangin at nilalapit sa tangi mong pangalan, aming Panginoon at tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.